natong tanan. Magpadayon ta sa the book of Psalms, naanata sa ikan 93 nga lesson sa book of Psalms, and we are in Psalm 68. Psalm 68. And this is part 1 sa the majesty and mercy of the mighty God. Part 1. So nani siya another half ani. So sa di pa ta mo padayon, mag-ampo ta, let's all stand. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength and give us wisdom also, Lord, sa pagpaminaw sa imong mensahe. Tuguting ikaw mao'y mo istorya namo, gamita ang imong ubos nga alagad, Lord, sa pag-deliver sa imong message. And allow me, O Lord God, to do it with your wisdom and boldness and power. Thank you, Lord, for this opportunity. And we give you all the glory, Lord, sa mga kadaugan karon. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So the majesty and mercy of the mighty God. Usahay ang ato rang tan-aw sa Ginoo, mercy. No? Kaluy-an nata sa Ginoo, pero nakalimot ta that He is also just. Ang Ginoo nato just sad siya. Unya ang Ginoo nato is kanang omnipotent and omniscient. Kibaw siya ba? And all-powerful. Nakalimot ta mga kaigsunan. So, the majesty of God, murag ato na nang gipadaplin kay, ano lagi ta sa mercy lagi? God is merciful. Mo na sige tagpadayon sa ato ang dautan nga mga batasan because God is merciful. Masabtan rata sa Ginoo. Pero hapdos na kayong kinabuhi. Kay just pod lagi ang Ginoo. Diha ta nasipyat mga igsoon kay atong gi-abuse ang mercy sa Ginoo. Pasalamat ta nga gitagaan tag extension sa iyang love, sa iyang mercy nga gitagaan tag kanang katungod nga mahimong anak sa Ginoo. Di man gyud nato kaya gyud. Di man pwede nga magbutbuo ta, malangit lagi ko. Kung ikaw lang, wa gyud kay chance maantog langit gyud. No? Kay only God can bring you there. Only His righteousness makapasar padulong dito sa iyang gingharian. So sugod pa na sa Old Testament, hantod sa New Testament mga igsoon, ang obedience gyud mo gipangita sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang pagsunod sa iyang pagkamatarong maurag gyud mo'y makahatag nato og kanang power and kanang right to be in His kingdom. Ingon ana na. So, karon atong isgutan mga igsoon. Usa ka point karong kabuntagon which is the works of the Lord. Unsa may iyahang mga gipambuhat nga makaingon ta nga ang majesty sa Ginoo mga kaigsuonan tinuod yun. Ug ang iyang mercy tinuod yun. No? Sa atong gitawag nga mighty God. So, kung dili nato ni masabtan unya nibilive ka nga God is mighty unya sa imuhang pagkinabuhi murag ang Ginoo murag wa katanaw murag dili in tune ba no ug unsay gituhuan nato ug unsay aksyon nato murag dili siya nagmatch dili sibo no ni believe ka nga our God is big, our God is mighty, our God knows everything, He can see everything, pero sa atong pagkinabuhi ba daghan kay tag mga secrets. Sa atong kinabuhi, daghan kay tag gibuhat nga abi natong wa nagtan-aw ang Ginoo. Kay kung tinuod gyud nga mao na atong pag-ila sa Ginoo, ang atong steps nga pagabuhaton sa atong kinabuhi, nag-careful ta nga dili supak sa gusto sa Ginoo kay nagtan-aw man siya. Pareha sa usa ka anak ba nga pag naang ginikanan buutan, pag waang ginikanan maldito. No? Para sa mga membro simbahan, kung naa sa simbahan, buutan, pag uli sa balay, maldito.
No? Mabuotan lang na as pastor. Inig wala na. Patay si pastor. So dili nato giunahuna gyud ba nga ang Ginoo dili sama sa tao nga limited ang iyahang kanang ma-reach sa panan-aw niya sa iyang pandungog. Kibaw gyud siya tanan. So may mga works nga ato isgutan karon, letter A. The Lord's punishment. Ang Ginoo lang ang angayan nga mo punish. Dili kita, walay tao nga angayan mo punish sa isig ka tawo. Nga naman, ang Ginoo may nagbuhat, di man kita. Ang atong mabuhat para sa usag-usa is to help each other. Encourage one another. Pero mayon ka nga mahimo kang judge, who are you to be the judge of another person? Mabito na kanang maglingkod diha sa kanang court mga igsoon nga mao'y judge. Nasadbihan na siya mga weaknesses. So pagkaingon lang nga naa siya authority to make the judgment, pero limited ang iyang knowledge about the truth. Mag-agad na siya sa i-present nga mga evidence. Unya, kay ba nagkakaning evidence, pwede man ibuhaton. Mo na nga sa court aning kalibutan na, kung kinsa to'y kwartahan, pirming daog. Tagsa ra kay makadaog ng pobre. Kaya nga naman, di man sila pwede makahimo og mga ebidensya. Di man sila makasweldo og makasuhol og tao nga mahimong witness. Pero pagdato ka, mangutana ka, sa may gikinhanglan na to ani para makadaog ta. Kailan na mga witnesses, pila ka buok. Na, budgetan day na. Ngayon mo ni inyong statement ha. Kung kabantay mo sa court ha, nanumpa na ang statement, mauna. Pagkapila ka tuig, gibawi ang statement. Time pa, asa magyutinuod na katong primero, kani ikaduha. Lisod na kayo tuhuan mga igsoon. Muna nga, ang naglingkod diha nga judge, limited ang iyang knowledge. Pero kaning judge nga mo judge nato. He knows everything. So only God has the right to punish mga igsoon. So may buhaton sa Ginoo sa iyang mga kaaway. Number 1, He scatters His enemies. Iyang ikatag ang iyang mga kaaway. Psalm 68, 1-2. Ingos Bible, let God arise. Let His enemies be scattered. Let them also that hate Him flee before Him. Kabantay mo sa mga Kristohanon nga kanang nagsigig sultig, I love you Lord, pero wa gyud ni follow. That is a form of hate. Anong musunod man ka nga di man kaganahan. Di ba mabito na ang Ginoo na statement gibuhian niya sa iyang pulong mga igsoon. Nag-worship sila sa baba, pero ang ilang kasing-kasing dunay denial. Di ba? Dunay pagsalikway. So dili na ma-accept sa Ginoo mga igsoon. So kaning kaaway sa Ginoo, iya gyud nang ikatag na niya. So we can see also believers in churches today mga kaigsoonan nga nagkatibulaag ang agi. Dili sila mapundo sa usa ka lugar. God put us in His body nga gitawag og simbahan nga diin kita magpundok ta ba unya sa pagpangalagad magkahiusa ta o tanawag unsay nahitabo sa mga kasimbahanan. Tibulaag, walay unity. Unya ang panawagan sa Ginoo mga kaigsunan, ang atong pagtuo magkahiusa. So ang kadaugan mo abot kung ang atong kanang pagtuo nagkahiusa na. Pero kung dili magkahiusa ang atong pagtuo, pagbuhat sa usa ka butang mga kaigsuonan nga kanang nagkaagrihay tatanan. No? Paghimaya sa Ginoo, ang pagpangalagad nato sa Ginoo according gyud sa guidance nga gihatag sa Ginoo sa iyang pulong, kung dili na mahitabo nato, wag gyud kadaugan kay ang Ginoo na may nag-ingon. No? Until nga ang atong faith ma-united. Pero tan-awon lang nato ning
kuan gyud kanang mga kasimbahanan. Naabay pagkahiusa sa pagbuhat sa usa ka butang. Miyon ta, nagsulwi na yung baya, pero walay unity sa pagtrabaho. Iyahay lang ba? Iyahay pamisita, iyahay og kanang panudlo, iyahay og kuan, walay system. Wala bay gi-reach nga goal as a whole. Nag-iyahay lang ba para sa kaugalingon lang? Ay pa simbahan biya ta. Kung ikaw ra usa, you cannot be called a church. Kinahanglan daghan ta. Kinahanglan nay pastor. Kung kamukha mo lang, walay pastor, dili po na matawag simbahan. Kung ako ra, nya way membro, di po na matawag simbahan. Di ba? Kita, simbahan ta. Nagpundok para sa usa ka tumong. Usa ka tumong, mga kaigsunan. Mamunga ta, magtinabangay ta, anang buhata. Pero, tanawa, ang imong pagsulwining, di man para sa pagpamunga. Di ba? So, kung tanawon sa tao, okay kayo ka, approve kayo ka. Pero sa matas Ginoo, mo man importante. Mo na makita nato katag-katag ang mga Kristohanon. Ngano man, luwas lagi. Pero kung di magug ka mo uyon, di ka mo sunod sa kabubuton sa Ginoo, you are declaring yourself as an enemy of God. Bisan tuod giluwas na ka. Nasabtan na to igsoon? Mon mo ito na ang Ginoo, dili siya kapanalangin sa tanang mga Kristohanon kay na may mga Kristohanon nga dili gumusunod. Dili mo sunod ba? Magbuot gyud og unsaon niya pangalagad ang Ginoo, gusto paggamit iyang kinabuhi. Ganaan naman untay Bible nga mo guide nato. So, ang pagkahiusa mga igsoon is not impossible. Nganong di man imposible? Na may Bible. Pariha tag Bible gikuptan. Kung pariha tag gitanaw, pariha tag gipaminaw, pariha tag gialagaran, pariha tag tumong, magkayusa gid ta. Pero ang question nganong di man? Nganong di man? Because of the enemy in you. Mo na ayjug ingon mga igsoon, di man ko kaaway sa Ginoo pastor. Kisa may buhi sa imo ha, ang imong unod o ang imong espiritu. Kisay buhi. Kinsa may kanunay nimong gi-feed? Your carnal life or your spiritual life? Kinsa may nagbuot ron sa imong kinabuhi? Your spiritual life or your carnal life? Then you will say that you are not the enemy of God? Nga ang nagdumala sa imong kaugalingon, enemy man? Mao na nga dili garantiya mga igsoon nga luwas na ka, you are for God. Di ba? Kaya ang kaning pastor, mga kaigsunan, teaching, preaching, guiding God's people for a purpose. Ganong di man masunod. Ganong di man masunod because the pastor is the enemy of God and you're not. Nabali. Di ba? Kung ang pastor magkikontra sa Ginoo, tapuso na sa Ginoo, di man kayang ilad-ilaron sa pastor ang Ginoo, mga igsoon. Kana way labotong nagpastor-pastor lang siyang kaugalingon. Kay kung kana pastor hilabtan gina nimo, ipapriso gina nimo, imo ganilang kanang pasipadan, delikado imong kinabuhi. Kaya pa nakasabot na, awayo na nimo ba bisan lang maglain imong buot, maapektuhan ka. Nga naman, you are not fighting against him. You are fighting against the God who called that man. Protected man na, under man na sa protection si Ginoo. Pero kanang nag-declare lang siya nga, siya nahimong pastor, bisag wa siya gi-send out, wala siya gitagag authority, wala siya gitawag sa Ginoo. Nito nga nagkalit ba? Kadaghan, wato lag sek, di man ang sek mo'y mag-determine kung tinuod ng simbahan na og di. Di ba? Ang ipakita na nila, registered me. Registered lagi mo sa kalibutan. Ya, registered mo sa Ginoo. Mao na daghan kayo, mga away o mga pastor. Wa may nahitabo. Pero awaya ang pastor nga gitawag sa Ginoo. Magdelikado gyud ang imong kinabuhi. Ngano man? Because it is God
that punish. Unya ang katong ang kanang naay authority to punish, mo'y nagtawag anang tawhana mga igsoon nga imong giaway. Di ba? Unya ang puros tinawag mo'y nag-away. Pastor o pastor ba? God is just. Kung kinsa to'y nakasala, mao gid ipanish sa Ginoo. Di ba? So, matingala pa ta nganong ang simbahan di magkayusa. Tungod kay dili ang balang espiritu maoy gisunod. Dili ang balang espiritu maoy naggiya, nagkuan gisunod ang giya ba? Dili ang ilang espirituhanong kinabuhi maoy lig-on. Kung dili ang ilang carnality maoy naguna. So, giscattered si Ginoo in verse number 2. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Tanawa, di mao gyud na itsura sa mga Kristiyano di sunod sa Ginoo. Mao gyud ni. Kay kung tinuod ka nga unbeliever, unya ni tungtong ka sa simbahan sa mga believer, di jud ka magdugay diha. Di ka magdugay kay hapdos ka ayong mensahe. Ikaduha, mahibong ka nga hapdos pero wa kay magamit ba para ikinabuhi nimo. There is nothing for you but puros rebuke. Wala instruction. Ngano instructionan makas Ginoo nga di magkaiyaha. So kita nga mga luwas, kita mo tagag instruction. So na diha ang battle mga igsoon. Will you do it? Will you do it? So, wa man nimo gido, mo ni gingon diri. As smoke is driven away. Kalit lang kag kawagtang. So drive them away. As wax melted before the fire. Nindot pa kayo sa una pero mura nalanay ba? Excited kayo sa pagka first part sa iyahang pagkakristohanon. Grabe, on fire kayo. Pero di naman siya ang fire, siya naman ang nalanay. Nahimo naman siyang wax. Naluya man. Di ba? Sa una, praise the Lord, feel kayo. Karon, praise the Lord, let the earth hear His voice. O, gaana na lang, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father. Oh, come to the Father. Tanawa ko na imong now. Diba? Magsunglid ka. Hasta ikaw, kasabot. To God be the glory. Tanan, go. To God be the glory. Wag yun, lami. Unsa may himaya imo gibalik sa Ginoo, mo nang wa ta di ta excited because there is nothing na atong giadto sa Ginoo. Pero ang pangutana, are we the enemy of God? Dili oy. Giluwas na gud ta. Once we were enemies, but now we are God's children. Pero it depends on you. It depends on you. Kinsa imong gipada sa imong kinabuhi? The enemy or katong giluwas sa Ginoo? Hinumdumi ha. Wala luwas sa Ginoo imong unod. Ang giluwas sa Ginoo ang imong espiritu. Ang imong kalag. So mo nay gusto sa Ginoo nga magdumala sa imong kinabuhi kay mauna ang iyang gigiyahan, not your flesh. Mo nang mando niya sa flesh is kill, mortify the deeds of your flesh. Kay kung mauna ang imong tumanon, maunay nagbuot sa imong kinabuhi, you are declaring war against the Lord. Nakigkontra kag balik. Mao na magkatag mga igsoon. Magkatag. So, sunod. Sa di na lang kiniya ikatag mga igsoon. Number 2, He slays His enemies. Iyang pamatyon ang iyang kaaway. Yun ito, grabe. Mercy ko na, mercy. Just pud lagi ang Ginoo. Verse 21 to 23. In the Bible, but God shall wound the head of His enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses.
kanang nagwagi pag kuan ba way pag hinuklog, way pag-usab. Tanawa mga Kristiyano, naa ba tay gipangkuptan nga sala mga igsoon nga pinangga kayo nato? Nabay sala sa imong kinabuhi nga di gyud nimo ikalitgong. Nabay sala sa imong kinabuhi nga kanunay present sa imuhang kasing-kasing. Kay wa gyud na nimo gipalayas mga igsoon, wa gyud na nimo gihatag ngadto sa Ginoo. Di man ta perfect. Pero kung kanang sala na ana in residence in your life, something is wrong. Naman kita mapagan sala sa atong kinabuhi mga igsoon. Makikita ta ba, uy, sayop man eh. So imo ding papahuwaon sa imong kinabuhi. Patangtang nimo sa Ginoo. Kada sala nga makita nimo kay di man gyud nato masulti nga di na gyud ta kasa. We can commit sin. Amen. Pero kana nga sala dugen wa pa ka naluwas na naguna diha. Unya karon luwas na ka naragyapon diha. Unya nga ito yung balik-balikan, merciful ang Ginoo. Wala. Wala ka kasabot. Unsay giingon sa Ginoo. Muna dunay buhaton ang Ginoo mga kaigsunan sa nakigkontra sa Ginoo. Unya katong tao nga nagpabilin sa iyang mga kasaypanan. Kana silutan na sa Ginoo. Verse 22. The Lord said, I will bring again from Bashan. I will bring my people again from the depths of the sea. 23. That thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same. Laliman ka na, mga igsoon. Kaya sa Ginoong ipabalik ang iya mga ginsakupan, ang iya mga katawhan, para ikaw makita nimo ang aksyon sa Ginoo nga ang imong tiil, thy foot may be dipped in the blood of thine enemies. Imagine na mga igsoon, God can do something that we cannot. Kaya na to ning verse 22. I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea. Naitaw kaya na. O na, pastor, katong Caribbean. Di ba na tinuod? Pero dahil gisulti sa Ginoo, tinuod ni. Kaya na niyang buhaton para pabahaon niya ang dugo sa iya mga kaaway. Nya di ta mahadlok ani mga igsoon, magikontrata sa Ginoo. Amen. So dili lagi karong panahon dili lagi literal na mahitabo ning balik. Pero something will die in you. Di lang kay ipakatag kas Ginoo kanang mura na ka og dili naka by heart gyud ba nga mosimba, mga lagan, magsulwining. Di na gyud by heart ba? Mawagtang pajuga, mamatay ang imong desire. Naagi mamatay mga igsoon. Mamatay na ang imuhang kanang respeto sa imong isig ka Kristohanon. Ang pagtan-aw nimo sa imong pastor, wa na siya value. Mao na kung makaistorya ka, wa kay pagpanghadlok ba nga man of God na siya. Di ba? Dapat magpanghadlok man ka sama sa mga anak ngadto siyang ginikanan, dapat magpanghadlok kag istorya batok sa imong ginikanan. Kaya nga naman, mao man ay gihatag sa Ginoo nimo to take care of you, mao nay authority nimo. Mao nay mo guide nimo para sa sakto nga kinabuhi. Di ba? Na may mga parents nga di sad perfect sad, wa ka guide sa ilang mga anak, mga kaigsunan. Pero mostly kanang mga anak nga naglagot sa ilang ginikanan, mao na ang mga ginikanan nga nag-guide sa ilang anak. Masuko sila sa ilang ginikanan kay dili tumanan, dili kanang kuan, dili tagaan sa gusto ba? Muna kasagaran mga gikalagutan sa ilang mga anak. The same sad sa mga preachers. Okay sa mga gikalagutan sa mga membro, kanang dili cool. Kanang sige lang pamadlong. Murag perfect. Mga igsoon, di man ta kinahanglan ma-perfect ta una ta mamadlong. Amen. Amen. Kay kung mao nay prinsipyo, way ginikanan pwede mamadlong sa ilang anak. Nasabtan na to igsoon?
So only God can rebuke us. Unya, maghuwat na, munaog ang Ginoo. Naan naman ang written word. Unya, naan naman ang mga iyang gitawag to preach. Di ba? I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Unya, mayon pagkita, ikaw lang Lord, ikaw lang naog diri. Di ko ganahan anang pastor. Makiglalis jud ka tinuod. Dili ta pwede makiglalis sa Ginoo. So, the works of God, He punish. He punish. Muna ayaw mo og kanang salig nga luwas na. Kay naagi hapoy punishment. According sa Bible, whom the Lord loveth, He chasteneth. Unsay mo tawag ana? Punishment. Pero out of unsa man na siya? Love. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang katong pagpunish niya sa mga unbeliever, nga wa gyud ni tuos kaluwasan si Ginoo, wrath of God. Ang punishment. Diha lang, pasalamat ka gamay, anak, mga igsoon. Di ba? Kay bisan patuod, ipunish ka diri, langit magkagihapon. Pero, mao lagi. Igabot nimo sa langit, wa jud kay ika-present sa Ginoo. Kay nakig-away man ka diri. Never maka-present sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pagpangalagad, kung makig-away ka. Muna ay mo pagkig-away sa Ginoo. Sunod gyud mo mga igsoon. Ayaw mo og paghimo og imong kaugalingon nga kanang pamaagi diri. No, kay dili gyud sipyat ang Ginoo nga naay Bible, naay pastor, naay pulpito, no? Nga anha katudloan sa pulong sa Ginoo. Dawata gyud ninyo, katuna gyud ninyo, ang kuna gyud ninyo mga kaigsunan. This is the message for me. Yung nana, di kay mangita kag lain mensahe. Unya, wa man ka dito, naman ka diri. No? Daghan man mga nindot, mga messages makita nimo sa online mga kaigsunan. Kay ngon ka mas nindot pa man kay sa among mensahe, di ba na para imo? Amen. Di na para imo. Kay for example ba, kita mura man tag mga pasyente pod, no? Nga naatay mga sakit ba? Mura tayong yun nana. So inigtanaw ni mo dito sa mga pagkaon ni panghatod diha sa ospital. Managlahi ba depende ba na sa diet sa iyang sakit. Sabta na to igsoon. So kaning pagkaon nga ipakaon sa Ginoo mga kaigsunan sa iya mga anak, depende ni sa inyong panginahanglan. Depende sa simbahan mga kaigsunan kay kuan ba ni kanang lokal ba ning church. So dili pwede nga universal ang mensahe. Matag simbahan managlahi ang mensahe mga igsoon. Bisag kada Domingo di gyud mapariha gyud. Why usa ka simbahan nga parihas og mensahe? Managlahi gyud na. Pag sama ra ang mensahe sa matag simbahan, di na tinuod nga simbahan. Kay tao ray gahimo sa mensahe ana dili ang Ginoo. Tao na unya kauman gipampasa dito mo na mensahe na to ron ha. Oh. Aynyog supaka. Kay may bawaan ka nga imong usbon. Ipatawag ka. Dahil lang ito yung giwali. Oh, football ka, ilisan kag lain diha. Oh, kita nagagad ta sa balang espiritu. No, bisan pa na ay men pawalihon diri. Di gyud ang pastor mohatag mensahe oy. Kung panalitan di katagaan sa Ginoo, pasabot wa kaniya gialaw. Ha? Kamo mga men, kung panalitan sa imuhang kuan, hadog gumuwali. Wa man katagai. Kay kaning tawo gitagaag mensahe sa Ginoo, magkuan ni kanang excited ni nga mo kuan na muwali ko kay naay mensahe gihatag sa Ginoo nako. Dili kay excited ko kanana ko nakopya. Mangopya kag mensahe barog nimo diri mga kaigsunan. Wa ka kasabot sa imong mensahe gida. Mao na sa pagkatinuod yun. No? So letter A, the Lord's punishment. Ang hisgutan na to, letter B, the Lord's power. Mayon ta, kalisod atong giingon sa Bible, mabuhat to sa Ginoo, mga igsoon, ang power sa Ginoo, walay sama. Umayon ka, grabe na kayo ng mga, kanang X-Men, kanang Avengers, grabe na kanang DC o kung sana. Ang ako na ibon, ACDC naman. Kaya DC o Marvel. Oh.
Hala, ipuna na tanang gahom nga ilang ma-imagine mga kaigsunan. Kaya kaya ba lang ma-imagine sa tao nga gahom? Ipuna na tanan, ihansak sa usa ka tao. Kaya niya na tanang mga powers dia. Di gyapon na kaya kuan powers Ginoo. Why makalupig sa power sa Ginoo mga igsoon? Sultihan ta ka, wa pa ni mo gisulti kay bawo na siya. Before you think it, He knows it. Kana pang before you say it. Wa pa nahitabo kay bawo na siyang mahitabo. Look at the Bible. Everything is written. Wa pa nahitabo. Ang sa Old Testament, nagkainahinag hitabo sa New Testament. And there is still part of the prophecy in the New Testament that is about to happen. And it is slowly happening. Wa pa nahitabo ha, kay bawo na ang Ginoo. Unsay giingon niya ang Nathaniel? Sa wa pa ka nakit ni Philip, nakita na ta ka. Are you listening? Mo na bisag asa kadagan aning kalibutan na ang Ginoo na nagitanaw di man ni maong dana akong gipasubay nimo dong. Kagahi ba nimo go? Ni magbuot jud ka. Salamat ka, di ka biyaan sa Ginoo pero di sa kaniya pugson. Mabita na ang prinsipyo nako mga kaigsunan, this is very hard. Kana man di mo gukdon kana mudagan? Kay lami mo gyud gukdon yun. No, kanang imong inday-indayon ba? Brad, dugay na magkawa ni balik simbahan, Brad. Pastor, sige pastor, the more ka malayo kay sige kag promise di man mo buhaton. Mao na diri, sa magkumgukod ninyo hala dagan mo. Total kapuyon naman mo kung mobalik mo, di man sa tamanang ka. Di ba? We are not the judge. We're just here to help each other. Di man ta pwede mo judge mga igsoon nga kadugay na nimong wa nya pagkahuman mo balik ka, di na ka pwede diri. Balik uy. Wala kamo mga dugay na kaimo nga wagtang sa kalibunan. Balik mo dan. Kay kaning dan usa ra gyud ni kadan gipasubay sa Ginoo. Kumutipas ka kalibunan na mga igsoon. Wilderness. Unsa may binisaya sa wilderness? Kalibunan. Wag kuan diha, why safety diha? Wa kay bog unsay naa diha inig tunog nimo sunod. Nasabtan na to igsoon, labi na ning kalibunan sa Lapu-Lapu. O wa kay baw dito pritinag grabe mga bato diha hait kayo. Mao na kalibutan mga igsoon, ma-harm ra ang imong kinabuhi. If you are in the wilderness, no, especially in Lapu-Lapu City. Pero naara ka sa daan, safe ka. Hinumdumi ha. Ang yawa makahimo siya gagianan, pero dili sama sa agianan sa nga gibuhat sa Ginoo. Sure ang padulngan. Walay dead end. Walay dead end kay ang Ginoo di man masipyat. Kiyahan kaniya sa daan nga padung gyud na sa kadaugan. Na even padung sa imuhang desires. Imong want kanyo ng Ginoo, I will provide your needs. And not only your needs, also your want. I-provide na sa Ginoo. Nga naman, because He is powerful. Number 1, over the world. Power niya over the world. Tanawa sa Psalm 68:4, 7-9. The Bible says, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that rideth upon the heavens by His name, Jah, and rejoice before Him. So man ang Jah, that is a short term of Jehovah. Jehovah na mga kaigsunan. Jah. So tanawa kung sa gibuhat si Ginoo diri. Unsay gisakyan? Nagsakay-sakay siya sa panganod, no? Unya gikopya-kopya na mga kaigsunan sa salida, si Monkey King. Si Monkey King magsakay-sakay sa panganod, mo iya sakyanan. Katon ito tinuod. Try good mo good, sakyan ninyong panganod. Inigabot nimo sakay kag eroplano nya pagkahuman pag-abot nimo dito nana panganod hala ambak. Tanan to di ba kamulahoy.
Mulahoy jud ka. Walay panganod, kaya kang kuptan. Pero ang Ginoo, mga kaigsunan, ingon sa Bible diri, extol him that rideth upon the heavens by his name, Jah, and rejoice before him. Mo na bulahan kayo ang mga tao nga nagtuo, mga kaigsunan sa Ginoo. So if you really believe nga ang Ginoo is so powerful, so naa ka diri makita nimo praises. Dapat nag-praise ka sa Ginoo. Unya pagkahuman diri, rejoice. Ang imong kinabuhi, imong mag-rejoice ka before him. O kumusta naman ito pagpangalagad? Nabay rejoicing. O nag-ago ka, mga kaigsunan. Matata, Sabado na po. Meeting na po. Pero na tayo pildihon, ano atong kinabuhi, mga igsoon? Kaning late ba late? No? Ngayon ka, weather manggod pastor, weather problem. Di ko na madawat sa job. Bisan pag magbaha, mga igsoon. Di ko na siya madawat sa job, late juga. Unya, ang atong attitude, bisan paggabaha, imo ginang suungon kay ngano man na ay job. Simba. Ay, baha man. Di ta kasimba ron, ay kay baha nalaman baha. Pero eskwela, trabaho, ngano maabot man jud ka dito? Ngano ang pagsimba, di makakaabot kay baha. Di ka kaabot kay kusog ang hangin. Di ka kaabot kay galain ang panahon. Basig hilantan ka. Ngano pa itong trabaho? Di ka hilantan. Nga bisang hilantan ka, muadto ka. Pero pag sa simbahan, gilantan ko, pastor. Lain akong lawas. Di lang sa kumuanha. Tinood na. Monay kuan mga igsoon. Monay kanang attitude sa mga Kristohano. Basta para lang sa Ginoo, dili kayo nimo tagaan og dako kayong emphasis. Pero para sa imong kaugalingon, trabaho, eskwela, unsa pa na nga ganahan nimo, bisan pag magkinaunsa, makaadto jud ka. O mo na, dako kay na question mga igsoon. Do you really believe that God is powerful? No. Rejoice before him. Kung nadihay imong kalipay, di jud ka mo palta. Kung nadihay mo kalipay, di jud ka mag-delay. Kay imo nang ilangay-langay nga naman diha imong kalipay. Di ba? Makuwangan imong kalipay kung maghinay-hinay ka. Dili mo paabot ang blessing, mga igsoon. The blessing is always on time. The blessing is for the on time. Makadawat ka sa panalangin, mabita na nga early bird catches the worm. Nindutan ang prinsipyo. Siguruha lang na dili ikaw ang worm. Kay ikaw may kanon. Siguruha lang nga ikaw ang bird. No, kay kung sayo ang bird, mas sayo ang worm. So, prinsipyos kalibutan sa worm, wa gyud di maayo ning early ta. Kay ang bird mao'y sayo kayo mangita og pagkaon. Di ba? So katong mga worm nga dugay mangmata, mo to'y mga magpabilin nga mag-regenerate. Pero kung atong kinabuhi murag worm, tinghinaya, no? Wag ayo. No, murag kag-od. Yato kuan unsa magka mo lihok murag kag-od. Ganina ra ko sig kuan nimo. Kapila na ko nagbalik-balik og kuan nagbalik-balik na ko diri sa akong trabaho, pagbalik na ko na ra gyapon ka diha. Unsa ato ikuan dai murag od. Wa mo iswag. Paspas pa tingaling od. No, kay makaiswag pagamay. No? Ang pulong sa Ginoo nagsulti. God is powerful. All right? So, in 7-9, ingon sa Bible, O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness, Selah, the earth shook,
The heavens also dropped at the presence of God. Even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. Tanawa na mga igsoon. Kung baktas-baktasan na sa Ginoo kaning atong kalibutan mulinog. Oh, kita nakag mulakaw niya mulinog. Grabe na mga salida mga igsoon nga mga higanti naglakaw di na kanang bisag unsa pa nakadako ng higantihan na mga igsoon di na kauyog sa kalibutan oy. Kamera ra ni uyog ana. Pero dao, niadto ka sa imong mga katawhan sa dihang nagmarch mga kaigsuonan through the wilderness. Nilinog. Niuyog ang kalibutan. Pagkaninduta. Unya dili ta magmahadlokon ani mga igsoon sa atong commitment. Sihitag commit sa Ginoo, sihitag commit niya pagkahuman ato lang na martsahan kay kas Ginoo, uyog yun na imong kinabuhi ba? No, kabantay mo kanang atong kinabuhi di na katunong kinauyog na. Di ba? Sigun sa imong buhaton, di gyud mo tunong, ang imong utok di na mo tunong, ang imong mga plano ba di na magtunong. O ngano man, niuyog na imong kinabuhi. Dili necessary mga igsoon nga maguyog-uyog ang kalibutan for you. Ikaw ray uyugon sa Ginoo. Kaya nga damayon man niyang uban nga nagtarong manas kinabuhi. Tanawa ra, ang imong desisyon wala ni match sa imong desisyon. Pagkauyuga ana. Pasabot ang imong giplano, ang imong gibuhat, wala na nagtunong. O nagabantay mo igsoon nga sige ana nya ang utok layo kayo. Pagkahuman, gilabay ang katuyang gihiwa, gidlunod ang iyang kanang tadtaran dito sa iyang giluto. Di ba? Ang ito kuan silpi-silpi, kagdakop sa isda, silpi-silpi. Iyang gilabay ang cellphone, dili ang isda magibalik sa dagat. Wala nagtunong. Mo na ang problema mga igsoon. Kung mag-uyog na ang imong utok, uyugon as Ginoo, gimartsahan na kas Ginoo mga kaigsunan, wa na gyud di na gyud ka magtarong og gunahuna sa imong future. Gubot na kayo. Verse 9. Thou, O God, did send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance when it was weary. Ang Ginoo ni bispis sa tibuok kalibutan kasi may kaya na. Unya gitawag na nato rain. Para nato normal. But who can do it? Ngayon sila, nanay seeding ron pastor. Oh, nay seeding lagi. Pero tanawag unsa man klasiha nga uwan. Ang uwan nga gikan gyud Ginoo mga kaigsunan gives life. Sustains life. Provides life. Tanaw na, ang kanang mga tinuyo nga uwan para mauwanan ang mga gipantanom nila, mas healthy pag itong dito kalasangan mga igsoon nga ang Ginoo ra gyud nagpauwan ana kinsa may magsiding-siding dito para uwanan ang kalasangan. Adto gyud na dito sa mga kuan kanang farm. Di ba? So, asa may mas healthy? Di ba? Di sila pangayo kuan, babahaas Ginoo, guba ilang kuan. Ilang binuhat. Kisa may makakayas gahom sa Ginoo mga igsoon. Di ba? Wala. Too much is kuan, too much is bad. Tinuod yun kay ang mga farmer nangayog tubig. Dagdag-daghang tubig guba sa tilatan. Di na mapuslan. O kadaghan na kay tubig, wa na problema. O irrigation. Di ba palangoyon man ang humay. O pero bahaan mga igsoon, mga matay man sad. Only God can control exactly what is needed. Tungod sa mga human interventions,
Mao na daghan na mga igsoon, daghan ang nahitabo, global warming. O kasi man naghimo na Ginoo? No, that is the destructive actions of men. Ang Ginoo may sustain nga mabuhi ta bisan giunsa na pagguba sa mga tao ang kalibutan mga igsoon. But God is still faithful in keeping us safe. Ang ozone layer gihimo ginas Ginoo to protect us inside. Mao sa gibuhat sa mga tao. Pollution diri, pollution dito. Guba ang ozone layer mga igsoon. Kinsa na daot? Ang tao. Ginoo madaot na. Ang nakanindot, ang Ginoo, kay bao ni siya maguba na gyud na may bag-o. O kanang bag-o, wala na isbisan kinsa pwede maguba. Pero ani kalibutan na, mga igsoon, dogi sustain sa Ginoo, pero naapoy ang Ginoo rig kaya niyang gumon o iyang paninduton, siya rig kaya na niya mga igsoon. Now, number 2, over his enemies. Unsa may power sa Ginoo over his enemies. Verse 11 to 14. Tanawa sa Bible, the Lord gave the word, tanawa ha? Great was the company of those that publish it. Unsay gahom sa Ginoo? Word. Ngadto sa mga kaaway? Word. Mga kaigsunan. Now, kita nga mga kaanib sa Ginoo, kung atong dawaton ang pulong o kita mo imo publish, kita mo imo establish sa pulong sa Ginoo diri. O sa gingon sa Bible? O sa gingon? Great was the company of those that published it. Nga naman, His word is powerful. Against His enemies, word ra mga kaigsuonan. Mao na kita man ang publisher ani, kita man maoy we are not the owner of the word, we just publish it. Mabitaw na kana mga publisher mga igsoon kanang tig print, kanang tig himo sa libro, di man na ilahang mga words gibutang diha. Sila lay ga-publish, mo na publisher, dili na sila mo itagiya, naagay writer, naagay author. Di ba? Now, the author of this book is God. Kung ato ning i-establish, ato ning i-publish diri sa kalibutan, great. Great, mga igsoon. In verse number 12, kings of armies did flee apace, and she that tarried at home divided the spoil. Paghatag sa pulong, mga igsoon, ang mga hari ng kagiw. Hari na ha. Sa dihang ang Ginoo muhatag na sa iyang pulong. Si kinsa to ang gigamit si Ginoo sa panahon sa mga Old Testament, ang propeta man. Tanawa, pagbusulti na ang propeta, mga igsoon, ang mga hari, mahadlok. Hadlok ang mga hari, mo na hangyoon nila, please. No? Ikuan ko sa imong Ginoo. Di ba? Tabangi ko nga panalanginan ko sa imong Ginoo, mahadlok sila oy. Ang mga hari mukagiw mga igsoon. Now lahi karong panahon na kay kita na may naghari sa atong kaugalingon. So kani mga tao nga ni against sa kabubuton sa Ginoo, once nga ihatag na ang mensahe sa mensahidor. Ang tanawa katong mga tao nga magmagahion sila kasing-kasing, magkagiw. Di ka uyon ba kayo? Grabe sila kaigoan na dahi. Di na malik. Ang uban, mayon na, ay nagjud mo kuwan ha. Ay nagjud mo react kay para di ta may bawaan ba. Lain-lain mag-style. Pero kaaway gyapon. Pero ang nindot ana mga kaigsunan, accept it, this is for me. Maunay nindot. Nganong imo mang ilikay ang imong kaugalingon kung gibadlong na kas Ginoo. Ang iyang pulong kay bawo man kinsa angay badlongon kinsa di. Kay bawo man ang pulong sa Ginoo kinsa angay niyang i-commend, kinsa angay nga dili angay i-commend. Kay bawo ang Ginoo mga igsoon. So nganong ato mamang ilikay-likay o gitago-tago mga kay bawo man siya. Let's be honest to the Lord. Kaya kung dili ta honest sa Ginoo, kita ra may nag-ilad sa atong kaugalingon. Di ba no? Mga hari na ni, o kita sa atong kaugalingon.
kita daw naghari sa atong kaugalingon. Kung dili nato dawato ng pulong sa Ginoo, kita nimo kagyo. Dili ta mahimong great. So kaning nahimong great, wala ni siya nahimong hari usa para nahimo siyang great. Ni-receive ra siya sa pulong sa Ginoo. Ni publish ra siya, ni kuan ra siya, ni publish siya sa pulong sa Ginoo. Mao na nahimo siyang great. Di ba? Dili ka kinahanglan mahimong hari nga literal or powerful in this world. But you can preach to the powerful in this world. Because the word of God is more powerful than anything. Verse 13. Though ye have lion among the pots. Kani humble na gyud ang classic kinabuhi. Lalimag ka ang imong paghigda, pagkatulog, mga igsoon, nagtapad ka sa mga pots. Tarong bana nga pagkatulog. Pero tanawa, though ye have lion among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove, covered with silver, and her feathers with yellow gold. Humble kaayo katanaon, pero ang imuhang kinabuhi, mga kaigsuonan, ang imong kasing-kasing ba, humble kaayo, pero ang imong kinabuhi, di gyud ika-deny that you are blessed. You are blessed. Mo ni siya ka-powerful ang pulong sa Ginoo. Verse 14, when the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in summer. When the Lord scattered the wicked people, tanawa, ang lugar, mga kaigsunan, mag-cleanse yun. As white as salmon. As white as snow in salmon. Tanawa ra gud. Mo ni sa atong kinabuhi, mga igsoon, kung isurrender lang gyud nato atong kinabuhi sa Ginoo, unya atong dawaton ng iyang pulong nga magpakorekta ba? Koreksyon na yung Lord. Amo sini atong kinabuhi, munindot sa ni. White as snow, mo ba na promise? As white as wool. Though our sin be as scarlet, malhinluan na sama kaputi sa wool, mga igsoon. So mo na kaya sa Ginoong buhaton. What a powerful God, mga igsoon. So over his enemies, he offered forgiveness. He offered kanang redemption. Pero ang pangutana, magpa-redeem ka o mukagyo ka? Kaya pwede mo sa kamukagyo. Kaya na maging mo pabilin. Di ba? Pagsibat sa mga hari, ang nagpabilin, mo nag-enjoy sa spoil. Di ba? So will you go? Or will you stay and enjoy the blessing of the Lord? Oh. Okay, di na ba pasabot nga ang unbeliever di pwede mahimong enemy, ha? Ang kanang believer di pwede mahimong enemy. Pwede sa baya. Di ba? Now, number 3. Over his people. So may power sa Ginoo over his people. In verse 5 to 6, unya jump ta sa 10. 5 to 6, the Bible says, a father of the fatherless and a judge of the widows is God in his holy habitation. Mabasa man nato sa Bible how he takes care of the fatherless. How he take care of the widows. Nakita na to sa Bible, mga igsoon. So, unsa may gahom nga gihatag sa Ginoo para sa mga anak? The power of love. The power of his love, the power of his compassion, the power of his mercy. Nindot kaayo, mga igsoon, kung magpabilin lang yun tas Ginoo, ma-enjoy yun ang tanan. Ingon pa nila kanang naay perks ba, mga perks. No, mga features sa atong pagkakristohanon nga gi-offer sa Ginoo ngadto sa iyang mga linuwas, sa iyang mga anak. Nindot kaayo maangkon gyud na nato. Mao na ang ayan na kamo gamit, God is merciful. Ngano man nakasa ka niya, nabadlong ka, nangaliupo ka sa Ginoo, mga pasaylo, o yan nag-usab ka, makaingon ka, God is merciful.
Pero kanang di ka magbag-o, niya pagkaman, mangingon ka, merciful ang Ginoo eh. Lahi na pagkagamita mga igsoon. Kaya adto man ka inig balhin mo sa laing page, bunal naman. Guy, bunal lagi ni, di lagi ni. Mo na mercy. Pasalamat ka, bunal na, wag ka gilabay sa impirno. Mercy gyapon na. Pero unsa klaseng mercy mo gusto? Ha? Mo na, kita ikaw pili. Ikaw na mo pili. Verse 10. In verse number 10. Ano 6 pa. Wapan 6 no? 6. God setteth the solitary in families. Tanawa? Katong mga wala na mga kaliwat, katong mga nag-inusaras kinabuhi, mo na gitawag og solitary, iyang iipon ngadto sa mga family. Di na ka-lonely. Nanawa ha? Unsa ang kasing-kasing sa Ginoo? He setteth the solitary, mga lonely, in families. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Sagun saon nimo ugag yun, mga igsoon. Sagun saon nimo bisan pag naa kay kwarta, bisan pag daghan kag connections, bisan pag kanang naa nimo tanan, ibutang nato ana, but you are rebellious, you will stay. Ang imong kinabuhi daw uga mga igsoon, you will be in the dry land. Klaro kay giingon sa Bible. You will dwell in a dry land. Mura ba og kanang naatod ka pero dili nimo ikalipay ba? Naayuta pero dili mapuslan. Dry man. No? Naay kuan, naay mga nanurok diha pero di kapuslan. Naay paningkamot pero ninduta ani eh. Tanaw ra gud unsa lihok sa Ginoo. Niadto ka sa usa ka lugar. Wa kay pamilya. Nya sa kalit lang maipon ka sa usa ka pamilya. Naay mo accept nimo ba? Naay mo treat nimo as part of the family. That is God's working. Promise man na sa Ginoo. Basta mo paduol ka, pero magpalayo ka magigsoon. Ang Ginoo di po na mo lay in sa kasing-kasing sa iyang mga anak to trust you. Mana bisan sa pa nimong pakaluoy, pwede ka nang mo kuan ko kanang just for a night. Ay, di good pwede oy. Di good pwede, delikado man. Pero ang Ginoo mohatag og peace sa iyang mga tao para nimo because you believe in God. Iya man ang trabaho. Verse 10. Thy congregation hath dwelt therein. Thou, O God, hast prepared of thy goodness for who? For the poor. So karon, how can God show His goodness to the poor in our time? How? Nagpabilin pa ba ni nga ang Ginoo naagi concern sa mga kabus? Unsaon niya pagpakita ang iyang concern sa mga kabus? Dumi ha? Unsa gani ang church? His what? His body. We are the image of Christ here. We are the representation of Christ. So karon, unsa man niya pag-perform ang iyang concern sa mga kabus? Through His church. Through His church. Unsa gibuhat si Yawa? Gihimong pobre ang simbahan. Ug nganong nakadot man na tungod kay mas gituhuan sa mga Kristohanon ang Yawa kaysa Ginoo. Kaya ang tudlo sa Ginoo, ang panalangin financially madawat nimo through tithing, through offering, through giving. Unsay sulti si Yawa? Tuo man kaana. Unsay imong sulti? Tuo daan ang pastor. Siya rin mabulahan, anak. Mo na ingon si Yawa nimo. Unsay ingon si Ginoo? Kisay mabulahan?
Kinsay mabulahan, unsay gingon si Ginoo when you return your tithes, when you give your offering. Kinsay mabulahan? Hindi mo katubag lagi. Kinsay mabulahan ingon si Ginoo? Ikaw nga naghatag. Unsay ingon si Yawa? Ang pastoran ninyo madato. Ay jud ko ginawa mo kadungog ana. Kay bisag ikaw niingon ka ana. Pastor may mabulahan ani atong offering oy. Naman first fruit na to. Nilapas nag 500,000. Gamay ra kay na igsoon. Gamay ra kay na. Kung tinudod yun nato ang panalangin sa Ginoo, kung hisgot na tag first fruit sa kada simbahan, mga igsoon nga, tinuod nga nangalagan sa Ginoo, moabot in taon na og dili lang kay kanang 1 million, moabot na mga na 100 gadto pataas na. Kanang mga dagko nga simbahan, tingali moabot na nag-billion mga igsoon, dagko jud simbahan ba? Kung tinuod yun nga muuli sa first fruit. Ang pinakadato lagi ang buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, dako kay buluhaton. Pero di gusto ang Yawa nga makaperform ta. Muna ang buhaton sa Yawa, kinalang pobre yun mo. Di, ayaw yun mo paminaw sa inyo, pastor. Kay kanang tithes, optional na, wa na. Kay sa New Testament, kita na magbuot. Kano sa maghihatag sa Ginoo ang authority nga ikaw na magbuot? Unsay makapahimaya niya? Muna kinahanglan ta giya, kita mo takibaw. Kinahanglan mo sunod gyud ta, kana may giya. So para ma-enjoy nato mga igsoon ang plano sa Ginoo, atong sundon. Pag atong sundon ang Ginoo nag-ingon na siya gyud promise mga igsoon. Panalangin na jud kaniya. Anak man ka. That's what God do to His children. Kay bisan ang mga kabus, God has prepared of thy goodness for the poor. Kasi gamiton? Kita. Oh, identify yourself. Unsa ka? Ikaw ang pobre. O ikaw ang muhatag sa pobre? O ikaw na determine na. Basta ang Ginoo mo prepare. Di ba? So para ma-prepare ka, tumana siya. Ang reason nga nung wa ka na-prepare, because you rob Him, you don't love Him. Di ba? And you say you love Him, but you cannot express your love to Him. Di ba? So anong narab na to ang Ginoo? Because we do not return our tithes. Unsa ato expression sa gugma sa Ginoo? Unsa ato expression? Offering. Wa ka nag-express. Igo ra ka musulti. I love you, Lord. Where is your expression? Oh. So sa dihang imo nang gituman ang iyang paagi, iyang man ang paagi God. And that is how God prepare His people. Wa ka na prepare. Kaya nga naman, nanulis man ka. Nga naman, wa mag-offering klaro. Diba? Dili pasabot mga kaigsunan nga kanang antudlo magod sa kanang prosperity gospel, invest your money to the ministry. Kay datuon kas Ginoo. That is wrong. Ang sulti sa Ginoo, panalanginan ka tungod kay nakay trabaho. Suplayan kaniya sa imuhang pagpangalagad niya. Ayaw kabalakin ang madato kag di. Are you listening? Kay magdepende na sa imong capacity to hold money. Anong datuon makas Ginoo, mabuang magkag mamilyonaryo ka. Ano bilib magka nga kay bawong Ginoo sa unahan. Kay bawong Ginoo pakupton kag 1 million mawa ang simbahan. 1 million pa lang gani na, mura na kag mabuang. Sagun sa na imuhang kuan. O kita mo na nagtigom siya, sugod na siya tigom, kuha siya og kanang basiyo sa coke ba. Kuha siya, nya naglunod siya sa primerong sensiyo. Paglunod siya sa iyang primerong sensiyo, puros na siya pangando, siya paliton. Palit ko, usap pa'y lason. Naghana nag-iyang paliton ay mga gadget na, daghan na kayo ni Kuan. Magkapalit na ko og usap pa kasinsiyo imong nasod. Sao man ni mo pag-asinso ana? Di ba?
Unya mailan man ning pobrehonon gyud kay pagdawat niya sa iyang income kanang iyang nagastuhon diretso. Unya ang mahabilin tigomon mo na wag yung matigom. May matigom kay ug unsay mahabilin mo may tigomon. Di ba? This is how the world teach. Income, savings, expenses. That's how the world teach. Sakto na siya. Pero Kristohanon man ta. Kuwang silag usa. Di ba? Income, offering, tithes, imukwaon na tanan iyas Ginoo, then savings, expenses. Nganong unahon man ang savings? Kay bao naman mo nganong unahon ang offering? O basing wa pa? Nganong unahon ang offering? Tithes and offering, nganong unahon? Para di ka kapanulis sa Ginoo. So, absuelto na kadiya. Para ma-manage nimo imong kwarta, bisag unsa pa nakadak-ang mga igsoon. Pag imo nakuhaon og savings, unya katong savings mura na tog imong gigasto, pero imo na gitaguan di ay. Ang imong kinabuhi diha mag-adjust sa imong expenses. Unya, kay mo ngano nag-savings mo para na makuot unya. Di na savings. Lain na siya nga kuan. Lain na siya nga klase. Buffer ang tawag ana. Buffer nga kung magka-lisod-lisod ta sa expenses natin makuot. Ang katong savings gi-save gyud to nimo. Maotoy makapadato nimo. Diba? So karon nanaghanay mo hang savings, i-protect din nimo imong savings. No? Imo ipag-grow, unya kauman imo i-protect. So mo pag-grow, invest nimo. Invest nimo para motubo imong kwarta. Then protect it kay ngano man daghan kay nang negosyo mga kaigsunan. Nasud sa drain. Na flash out. Napurdoy ba? Pero kung gi-protect nimo imong kwarta, bisan pag magkinaunsa, no? Unsa pag protect kwarta? Ayo siya ipabilin nga kwarta ra siya. Himo siyang gold. Himo siyang yuta. Di ba? Ilubong na si yuta inyong kwarta. Dili ipalit, ayo ilubong. Ayun, sana mo pagpalit kung imong tigom ginagmay ra. Mo nang imo ipag-grow, imong i-invest. Ayog sugot nga trabaho ra ka, dapat na kay investment, na kay mga other incomes mga igsoon para ni grow imo ang kwarta, then you can protect your money. Lisod man i-protect ng kwarta nga, di kay kapalit nag usa ka singsing. Sabta na to igsoon. Pero ambot na ba kay datuonon diri? Misi magpanulis, Ginoo, di mo madatog si mong panulis oy kay curse man. Curse. No? Curse mga igsoon. Lastly, letter C. The Lord's place. The Lord's place. 15 to 17. God's Bible, the hill of God is as the hill of Bashan, and high hill as the hill of Bashan. Na ang lugar sa Ginoo taas. Mao nang atong kinabuhi pag mosunod ta sa Ginoo, wa ta sa ubos. Ingon ang Ginoo, I will make you the head and not the tail. I will put you on top and not beneath. Promise na sa Ginoo. Pero ikaw masig paningkamot mo adto ka sa taas, ipaubos ka sa Ginoo mga igsoon. Pero kung imong ipataas ang Ginoo sa imong kinabuhi, unya imong ipaubos ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, siya mao imong pataas nimo. Kay mao na iyang lugar. Lugar na sa Ginoo, verse 16. Why leap ye, ye high hills? This is the hill which God desireth to dwell in. Yet the Lord will dwell in it forever. The Lord will dwell in the high hill forever. So, amo na mga Kristohanon nga nisunod sa Ginoo, nadaan niya dito sa
success. Nadaan niya dito sa kadaugan sa kinabuhi. 17. The chariots of God are 20,000. Even thousands of angels. The Lord is among them. As in Sinai, in the holy place. Ya, mahadlok ka nga musunod sa Ginoo, mahadlok ka nga ubalan sa Ginoo. Nga pasabot ana gikuyugan gyud ka sa Ginoo pila ganito. The chariots of God are 20,000. Even thousands of angels. Kinsa ni kuyog nimo? God. Kinsa kuyog niya? Asa may pildi niya? Pero sayo na kaya isulti. Pakuyog tas Ginoo. Sayo na kaya isulti na. Pero ang pagpasabot na mga kaigsunan ay pagbuot. Do the word of God. Mo na pagsunod sa Ginoo. Mo na pagpakuyog sa Ginoo. Kay kung niyo lagi ka sunod tas Ginoo pero ikaw lagi buot sa imong kinabuhi, ambot nimo eh. Wag yun na, di tinuod imong giingon. Alright? So the majesty and mercy of the mighty God. Salamat ta mga igsoon nga nahimot ang anak sa Ginoo. Kaya nga naman, qualifier man ta to enjoy His blessing here on earth. Pero mao lagi, according to what is written in His book. Kay bisan tuod luwas na ka, but your life is not in accordance sa iyang kabubuton, uga. No? You will dwell in a dry land. Mao ginay kuan sa Ginoo. But if you want to live in His blessing, no, ibutang kaniya sa iyahang gitawag high heel. Praise the Lord. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn regarding sa imong mga pulong, Lord. Salamat sa kinabuhi ni David nga sa iyang pagpakita ug unsa ka kangilngig, Lord. And unsa ka mapinanggaon sa imong mga anak. And how you blesses your people who trusted in you, who obeyed your commands, and who follow you all the way. Nga dili gyud namo tugutan ang among kaugalingon nga magbuot. Nindot kaayo ang among padulngan nga kinabuhi. Salamat kay Lord sa kay gayunan nga kami matudluan. You added us in your body, and you have given us the Holy Spirit to teach us and guide us as we study about your words, O Lord. And thank you so much also for this morning, another opportunity that we can pray together. I pray, Lord, that you will allow the Holy Spirit to guide each and every one and unite our faith this morning, Lord. We believe that there is no victory kundili magkahiusa ang among pagtuo. Salamat kay Lord sa mga opportunities nga imong gihatag namo to serve you. We give you all the glory and the honor in Jesus' name.